Hello po, si Jel po 'to. Good morning po at good afternoon. Good afternoon and good morning. Basta po kayo dyan mga kababayan. Ano pong balita sa atin? Na wala na po ba kayong nababalitaan sa ating mga gobyerno? Parang nananahimik yata po ang sambayang Pilipino. Bakit po kaya nananahimik ang mga sambayang Pilipino sa kabila po ng malawakang korupsyon ng gobyerno? Siguro po sobrang busy. Okay, Christmas na rin kaya nananahimik siguro mga sambayan ng Pilipino. Yun nga po, ang dami pong balita na hindi siguro na ewan ko, hindi ko po alam kung binabaliwala po ng iba yung balita na sa mga nangyayari po sa atin. Kasi po magulo na po talaga magulo na po yung ating gobyerno, tapos malawak ang korupsyon na rin po, tapos ginagawa na rin pong legal ang pagkukurap sa ating gobyerno. Korupsyon ginagawang legal. Paano po ba yan? Kung bayad na ang lahat, ano laban? Ano laban natin kung bayad lahat sila? Di ba tingnan niyo po, wala pong pumapalag sa mga, isipin niyo na lang po, walang pumapalag sa senator, walang pumapalag sa Congress. Yung mga plano nilang na alam niyo na, mga rako, walang pumapalag dahil ikaw ba naman bigyan ng malaking pera? Hindi papalag ka ba? Siguro kung ikay maprinsipyong tao, tapos makabayan, at ikaw ay maka-Diyos, una-una, ikaw ay maka-Diyos, hindi mo tatanggapin yun Pero meron pong mga senator, lalo na po sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila Robin Padilla, may mga prinsipyo po yung mga yan. Hindi po yan po pumeperma ng laban na pumeperma na kung ano man laban sa kay Sara Duterte or mga plano nila sa gobyerno na sila lang may kinabang. Diba po? Yung nangyayari po sa atin ay hindi na po normal. Baka isipin niyo po ay normal pa rin yan. Hindi, nagtataka lang po ako at hanggang ngayon po ay wala pa rin pong alam niya, nagsama-sama. Wala pa rin po hindi naman po ako gustong mag-rally lahat ang sa akin lang po gusto ko lang po na malaman din ng mga tao na meron pong may problema sa ating gobyerno. Ano na lang po tong mga senado na ito, mga Quadco, may circus na lang po yan
Wala naman pong kasaysayan. Wala naman pong ano yun, nagda-divert lang sila ng mga issues ng gobyerno. Mga ano lang po yan, scripted. Tapos alam niyo na, mabigyan ba naman kayo ng mga 100 millions o mahigit pa? Tatahimik ka ba o hindi? Kung siguro mukha kang pera, tatahimik ka. Pero kung prinsipyo yung pinaglalaban mo, tapos ang tunay mong binibigyan ng ano, ng serbisyo ay mamamayan, hindi mo tatanggapin yun. Dahil una-una, may prinsipyo ka sa buhay. At pangalawa, tama yung pinaglalaban mo. Nakakaano lang po, nakakalungkot lang po, ano, na gano'n ang mga planado na nila lahat yung gagawin nila. Baka nga sila sa Senado or sa hearing may script, may ano ko lang, theory ko lang or speculation ko lang, gumagawa rin sila ng sarili nilang kalaban para kung mag-uupo sila, kontrolado nila yung kalaban. Di ba? Makes sense, no? So, ibig sabihin po, strategy lang po talagang ginagamit yan sa Kongreso, sa mga pamahalaan. Napakahalaga po yung strategy diyan. Una, gusto niya patalsikin si Sara Duterte. Bakit? Kasi tinik yun sa kanila. Malaking tinik si Sara Duterte sa kanila dahil kung nandiyan pa si Sara Duterte, hindi nila magagawa mag-corrupt. Kasi si Sara Duterte, hindi yan sisira sa pera. Yun lang po, ganun lang po kasimple yung logic yun. Si Sara Duterte po ay isang tinik na sa kanila at lumalaban ng patas po si Sara Duterte. Kaya yun po, ang gusto nilang patalsin si Sara Duterte. Paano naman po tayo? Wala po ba tayong gagawin? Ako inip na ako mag-ano. Baka makasama po ako pag nag-rally. Malapit lang po kami dito sa. Sana po naman ay magsama-sama tayo at tayo ay huwag magbingi-bingihan o magbulag-bulagan o magpipipipihan. Kung mahal po natin yung ating bansa at kung mahal po natin yung ating anak or kung sino man, ipaglaban po natin, simulan po natin sa una-una sa dasal po. Simulan po natin sa dasal, tapos simulan din po natin sa gawa. Tayo po yung magsama-sama. Sama-sama natin pong baguhin yung sistema ng gobyerno sa pamamagitan ng paghahayag ng ating saloobin ng mapayapang protesta. Wala mangyayari po kung tatahimik lang po tayo. Wala po mangyayari sa atin. Sobrang busy na po ng iba. Excuses nila, busy nga sila, may trabaho. Tama naman po, may trabaho. Pero hanggang kailan tayong tatahimik? Pag huli na po ba ang lahat? Pag nararamdaman na natin, halimbawa nagkasakit tayo, wala tayong pera, umasa tayo sa mga PhilHealth, kaagapay natin sa gastusin sa doon pa lang po tayo makakaramdam ng maling government, maling pamamalakad. Pag nagbagyo at walang ayuda sa atin, doon pa lang po natin naiisip yun. Hintayin po ba natin yun? Hihintayin po ba natin yung mangyari yun? Magkasunog man o
ilayo mo ng 10 layo, walang relocation dahil nga walang budget. Hihintayin po ba natin yun? Di ba hindi? Huwag po tayo maging bingi-bingihan o bulag-bulagan sa mga nangyayari sa atin. Tayo po yung magsama-sama. Pagdasal natin po ang ating bansa. Hindi na po to normal ang ating Buti pa nga po hindi naman po ako sa hindi naman po ako sa nagko-compare. O pagpalagay na compare ko na. Compare ko na rin. Kasi i-compare na lang po natin yung nagawa ni Duterte, no? Mas madami nagawa po sa Duterte, pero ang dami pong nagagalit sa kanya. Hindi ko po alam yung utak nila, kung nasaan yung utak nila. Ang dami pong nagagalit kay Duterte, sobrang daming nagagalit kay Duterte. Saan po ba nagagalit sila? Ang alam ko lang po nagagalit kay Duterte yung mga drug addict eh. Bakit yata yung mga sa tamang isip din galit kay Duterte? Hindi ko po maano po yung logic ng pag-iisip nila. Dahil lang po mga patay si Duterte ng kriminal. Yan po ba ang kinagagalit nila? Paano naman po yung namatay ng mga inosente? Paano po yung namatay ng mga inosente na pinatay ng kriminal? Bakit hindi po napapag-usapan yun? Diba? Paano po yung mga na-rape yun po hindi po napapag-usapan, pero yung mga kriminal na pinatay sa drugs or lumaban, napapag-usapan. Baliktad baliktad. Mas pinapaboran yung mali kaysa sa tama. Mantala, ang dami pong nagawa ni Duterte sa ating bansa. Kung tutusin po, si Duterte po ang pinakamagaling na presidente para sa akin. Sa totoo lang po, sa henerasyon ko. Si Duterte po ang pinakamagaling sa akin na presidente. Kahit pa si Marcos Sr., wala po. Mas matalino pa rin po sa akin si Duterte. At mas magaling, mas marami pong nagawa. Ako po hindi po ako umano sa tao. Kumbaga, doon sa mga nagawa ako tumitingin, hindi ako doon tumitingin sa pagkatao ng isang tao o ng isang presidente. Sa bagay po, marami na masasama sa mundo. Marami na pong masasama sa mundo. Kaya gano'n na lang po ang nangyayari sa mundo. Maraming masasama na sa mundo. Kaya gano'n. Alam nyo, dapat tayo nagsasama-sama at nagkakaisa. Hindi natin hinahayaan yung kung yun ng South Korea nagprotesta sila dahil nag-martial law. Sila na pinaglaban nila yung yung recently lang po yan. 1 week ago o 2 weeks ago na nag-martial law yung Prime Minister yata. Tapos pinaglaban nila. Tapos ngayon nagbibitaw na yata yung Prime Minister ba yun? Tapos yung President gustong pababain. Yun po. Sana po wag po natin baliwalain yung mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Kasi po, una kahit di po tayo ang ninanakawan ng mga sa gobyerno, hindi sa sariling bulsa natin. Pero yung impact po nun, yung domino effect nun sa atin, pamahal ang bilihin, ang presyo ng gasolina, wala tayong makukuhang benefits sa PhilHealth. Pag nagkaroon ng disaster, weather disaster, walang ayuda. Ganun lang po yung natin. Ganun lang po yung mangyayari sa atin pag wala po tayong ginawa.
Ano pa ang pwede pa pong mangyari? Possible na mangyari. Tataas lalo ang tax. Walang libreng gamot, walang libreng pag dati may mga ano pa dati, yung may mga scholarship ng government, ngayon limitado na kasi nagtitipid nga, yun po yung mangyayari sa atin kung di po tayo gagalaw. At baka hindi lang po yun, lantakin nyo yung nasa ating kongreso, mga NPA. Saan nakita po ng convicted na NPA na nagkaroon ka na ng kaso, nakaupo ka doon sa hindi nyo po ba na-realize yun? Diba? Halata naman na ang bulok ng ating kasi nabudol nga tayo eh. Siyempre ang sisi ng si Sara Duterte rin dahil dinala niya rin ang Marcos. Ang problema lang kay Sara Duterte, ang mali lang kay Sara Duterte, bakit niya pinagbigyan na hindi pa niya nilabanan dati na as a president, sigurado naman na mananalo siya. Diba? Kaya yun ang pagkakamali din ni Sara. Dapat nilabanan niya na ng pagiging presidente yung si Mr. M. Hanggang sana lang ba tayo nung gagawin natin? Ako po sasama po talaga ako pag hindi ako sasama. Kahit po mangyari, sasama ako sa kung ano man paglalaban ko. Kahit dito po sa paggawa ng content ko. Pinaglalaban ko po yung aking karapatan. Pinaglalaban ko po yung aking yung aking mga hinaing na ayaw sa gobyerno. Tingnan niyo po, manood po kayo ng mga balita. Puro na lang bad news. Wala nang good news. Dati 5% good news, ngayon 100% bad news. Tapos wala lang kasi sobrang busy na ng tao. Tsaka immune na ang mga tao sa problema. Kaya hindi na nila pinapansin yung mga problema. Well, in a sense, tama naman para hindi ma-absorb yung problema. Pero in long term naman, may domino effect yan. Hindi pa lang natin nararamdaman ngayon kasi wala pa yung disaster sa atin. Hindi pa natin nararamdaman yun. Pero mararamdaman natin yun balang araw. Yung mga ginawa nilang nililigal nila ngayon yung pagiging corrupt. So yun lang po. Ito po si Rigel. Sana po magising tayo. Huwag po tayo maging magbulag-bulagan, bingi-bingihan, pipipihan. At sana po mag-ingat kayo. Kung nasan man kayo, sulok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Paglaban po natin yung ating karapatan at paglaban po natin kung ano yung tama. God bless po. Ingat po kayo.